Boxing update tayo mga tol, harapan ni Jaron Butch Ennis versus Eimantas Estañonis. Ngayong linggo na ito mga tol. Medyo boring nga lang yung press conference kanina kasi walang masyadong trash talkan. Kasama din pala si Marvin Somodo sa nag-training kay Eimantas Estañonis. Itong si Marvin, kasamang trainer din ito ni Mark Magnifico Magsayo. Sinabi ni Marvin kanina, hindi daw lahat ng laban magandang performance. Pero ngayong April 12, ngayong linggo na po, sisiguraduhin daw ng kampo ni Eimantas Estañonis na makuha nila ang belt ni Ennis. Pero sinabi naman ni Jaron Ennis kanina mga tol, it will be a great fight. Kukunin daw niya ang belt ni Eimantas Estañonis kasama ang daring belt. Kung manalo si Ennis dito, maging unified champion na at target na rin maging undisputed champion. Hawak naman ni Mario Barrios ang WBC sa welterweight. Hawak naman ni Brian Norman Jr. ang WBO belt. Kaya ito ang kailangan baklasin ni Ennis para maging undisputed. Mas malaki ang panalo kung tayaan si Jaron Ennis by decision. Sa iba pang balita, nagpakita na rin ng isang sparring si Teofimo Lopez. Naghahanda si Teofimo Lopez kontra Arnold Barbosa ngayong May 2. Undercard yan sa laban ni Ryan Garcia versus Rolly Romero. Maganda naman yung pinakitang sparring ni Lopez, mukhang kondisyon na. Sa tingin ko, pwedeng manalo dito si Teofimo Lopez by decision. Kasi malupit din itong si Arnold Barbosa mga tol. Matatandaan natin itong si Barbosa, tinalo din niya si Jose Ramirez. Dati malakas si Lopez sa 135 pounds lightweight. Pero mula nang umakyat sa 140 pounds super lightweight, medyo nahirapan na si Lopez na makakuha ng isang knockout. Samantala tuloy pa rin ang paghahanda ni Canelo Alvarez kontra William Miscal. Isang undisputed fight itong mga tol. Matatandaan na binitawan ni Canelo Alvarez ang kanyang IBF belt, kaya napunta ito kay William Miscal. Ngayon, balak ulit kunin ito ni Canelo Alvarez. Kaya kung manalo siya dito, maging 2-time undisputed super middleweight champion. Undercard din sa May 3 ang laban ni Jaime Munguia versus Bruno Soras. Pagdating naman ng May 4, laban ni The Monster na Oya Inoue. Number 1 challenger ni Inoue itong si Ramon Cardenas. Kung manalo si Inoue dito mga tol, babalik ulit yan sa Japan. Nakatakdang lumaban kay Murodjon Akhmadaliev. Sinasabi ng kampo ni Inoue, pwede pa raw lumaban pagdating ng December. Kasi ngayong May at September, nakakamada na agad ang kalaban Inoue. Next year naman, 2026, nakaplano na agad si Inoue kontra Junto Nakatani. Sa ibang banda naman, David Benavides matapos maging WBC Light Heavyweight Champion. Nag-training ka agad mga tol. Mukhang ganado na si David Benavides. Sinabi ni Benavides sa isang interview, hindi pa rin daw mawawala yung kagustuhan niya na lumaban kay Canelo Alvarez. Ngayong hawak na ni Benavides ang WBC belt. Hihintayin na lang niya ang trilogy ni Bivol at Arthur Beterbiev. Kung sino ang manalo sa trilogy, ito na ang kalabanin ni Benavides. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Donny Asnietes matapos ang impresibong panalo kahapon via unanimous decision. Pinaplano ni Masayuki ito na ipalaban si Donny Nietes sa Japan. Under na rin ng Treasure Boxing Promotion si Donny Nietes. Sa edad na 42 mga tol, may mga promoter pa rin na interesado kay Nietes. Marami tuloy nagsasabi na buti pa raw si Nietes kahit 42 na. May promoter na interesado. Samantala daw si Cuadro Alas, wala na raw nagkaka-interest na promoter. Kaya antayin pa rin natin ang muling pagbabalik ni Cuadro Alas. Baka gugulatin ulit tayo mga tol.